establishing a lunar outpost. Ayan, no? So in the future, mangyayari po ito. No? So the establishment of a lunar outpost. A lunar outpost is a concept of a permanent, mga ka-sky watchers, take note, a permanent or semi-permanent presence of humans on the moon. Diba? So, di ba yung Apollo program, ilang oras lang sila or ilang araw lang silang nasa buwan, then bumalik sila sa Earth. This time, pag may lunar outpost or lunar base, magiging permanente na dyan yung tao or semi-permanent presence. So, parang ano yan, may permanent presence na tayo sa buwan. Yun ang ibig sabihin ng coming up with a lunar outpost. Like in the TV series Space 1999, so meron silang lunar base doon, moon base Alpha. Now if you're familiar with Space 1999, so may lunar outpost doon called the moon base Alpha. Okay, so may permanent presence tayo sa buwan. Okay, so ang moon kasi, we consider the moon as the gateway to the stars. So dito po tayo mag-uumpisa mag-launch ng mga space missions. Kasi mas madali mag-launch or mag-assemble ng spacecraft sa lunar gravity kasi una magaan lang yung mga bagay dyan because of the lesser gravitational pull. Mas madaling mag-assemble ng spaceship sa buwan or even in lunar orbit as compared to Earth. Then pwede rin tayong gamitin tong lunar outpost para makapunta tayo sa Mars and beyond. Kaya nga ang buwan is said to be the gateway to the moon. The moon is the gateway to Mars. The moon is gateway to the stars. Okay, so ayan po mga ka-sky watchers, no, yung establishment of a lunar outpost or a lunar base. So, what would we need? Ano bang kailangan natin para magkaroon tayo ng isang lunar outpost? What would we need to live on a lunar outpost? Ano yung mga kailangan natin? Alright, so una is a habitat. Kailangan natin ng habitat or shelter. Okay, next is electrical power. Then pagkain, syempre kailangan dyan sa lunar outpost, pagkain. Water, communications sa Earth, and equipment and tools. And yung mobility, no, the way to move around. Kagaya ng ginawa ng Apollo 15, 16, and 17, di ba? So yung Apollo 15, nagdala sila ng lunar rover, no, para malayo yung kanilang malalakbay. No? So ganun din ang kailangan in a lunar outpost. Kailangan ng mobility of some sort. So a lunar outpost is needed for long stays on the lunar surface. So dapat kasi permanent settlement na yan sa buwan eh. So matagalan na ano dyan, na paninirahan sa buwan. So it will be built with ito yung sinasabi ni Shai kung matibay po yan. So it will be built with materials transported from Earth. No, para ano, and that would be costly. But we can use lunar resources to help in the building of the outpost, no, like titanium. May titanium sa buwan eh. And regolith for lunar bricks. So yung soil pwedeng gawing parang ano yan, mga bricks para makagawa ng lunar outpost. Ayan, I think sinasabi ni Shai, pero matibay po kaya yung magiging structure. Kasi yung ibang materials ay manggagaling sa Earth. Medyo mahal yun. Diba? Kasi manggagaling pa yung ibang materials sa Earth. No? Yung mga materials are transported from the Earth, so, which is costly. So ang gagawin nila dyan, so they will make use of lunar resources, yung regolith sa buwan. Pwede nilang gawing bricks yun, or even yung titanium na present sa buwan. Okay, so usually ang isang lunar outpost pwede na lang gawin yan sa ilalim ng lunar soil. Ayan, so a natural shelter can be found in lava tubes in ancient volcanic areas. So yun ang hahanapin ngayon nila, yung mga ancient lava tubes, and pwede sila dong gumawa ng lunar outpost. Mas maganda kasi sa ilalim ng lupa para protected from radiation, protected from extreme temperature. So mas maganda sa ilalim ng lupa, no? Sa ilalim ng lunar surface. Another necessity is power.
No? So yung fuel na manggagaling sa Earth para matransport sa Moon ay mahal, di ba? Alright, so ang kailangan ng isang lunar outpost ay magkaroon ng electricity in the form of solar, no? Yung mga solar panels, pwede silang mag-install ng mga solar panels that can convert the radiation or the sun's light into electricity. So solar power can be used to run the outpost. Solar power will have to be stored in costly batteries. Kunyari, nasa ano na sila, nasa yung shadow part ng buwan. So kailangan nila ma-store yung power na yan in costly batteries for long periods of darkness. No, unless the base is in a permanently sunny region. Kailangan nila dapat self-sufficient sila, so they will have to install solar panels so that the light rays from the sun can be converted into electricity. They must not depend on resources from the earth kasi nga mahal mag-transport ng materials from earth to the moon. So they have to be self-sufficient in terms of power. So can you imagine this, mga ka-sky watchers, no? So imagine na in a lunar outpost like this, you have hundreds of solar panels, no, facing the sun, converting light energy into electrical power to run the outpost. Ayan, no? So there, mga ka-sky watchers. So in terms of power, yan, gagamitin nila to, solar energy. Okay, another requirement is food. Okay, food will be transported from the earth. Pero mahal yun, di ba? So they have to think of ways na maging self-sufficient sila sa pagkain. So pwede nilang gawin yung hydroponics. So they have to come up with hydroponic gardens, no, that will be created to provide food for the outposts. So again, mga ka-sky watchers, ang sinasabi ko dito, ang isang lunar outpost must be self-sufficient. No, they have to be autonomous and they must not rely on supply na galing sa earth. In terms of food, yan, pwede silang gumawa ng hydroponic gardens. Pero syempre yung iba like karne. O di ba, alangan naman di sila kumain ng karne, di ba? So, yun, yung mga ganyan, syempre manggagaling sa earth yan. No, unless magkaroon sila dyan ng animals for domestication. So, another requirement is water. No, liquid water does not exist on the moon surface, pero may ice sa ilalim. No, pwede nilang gawin yan as the source of water. Kaya nga, extensive ang exploration sa buwan, kasi baka may water sa ilalim. Now, water ice may exist in deep permanently shadowed craters at the poles, especially sa south pole ng moon. Now, all humans need water to drink. Now, water also can be broken into hydrogen and oxygen, diba? Then can be used as fuel, lalo na yung hydrogen, or to create an atmosphere at the enclosed base. So, ang tubig kasi pwedeng i-break down yan through electrolysis into hydrogen and oxygen. Yung hydrogen gagawin nilang fuel, yung oxygen na magiging supply sa atmosphere ng base na yan. Ayan, no? So, yan, this is a diagram of an alkaline fuel cell, no, that uses hydrogen and oxygen para mag-produce ng water and at the same time electricity. Okay, so and di ba sa ISS, ano bang ginagawa sa International Space Station na lang, mga ka-sky watchers, di ba? Alangan naman mag-resupply sila ng tubig all the time. So ano ginagawa ng mga astronauts sa ISS? Di ba they recycle yung urine nila? O, yung urine is recycled to drinkable potable water. So technically, yung mga astronauts sa ISS, umiinom sila ng kanilang ihi. Totoo yun, guys, mga ka-sky watchers. No? So, nire-recycle na meron silang parang filtration device or something sa loob ng ISS that filters urine and kino-convert yan into potable drinking water.
So etong alkaline fuel cell, ginamit din ito ng Apollo. Kaya lang 'di ba, in the case of Apollo 13, if you know the story of Apollo 13, 'di ba, sumabog yung fuel cell. No, one of the fuel cells exploded. So anong nangyari, nawala ng power yung command module, 'di ba? And apektado yung oxygen supply nila. So yung 3 astronauts, si Jim Lovell, si Swigert and si Fred Hayes, they transferred to the lunar module. Yung lunar module, yun ang naging lifeboat ng Apollo 13. The Apollo 13 never made a soft landing on the moon, pero they returned to the Earth safely. So yan na, yun ang fuel cell. And like in the ISS, di ba sa ISS, rini-recycle nila yung urine. Ganon ka valuable ang tubig sa ISS. So hindi sila pwedeng mag-aksaya ng tubig doon. No, pati nga yung pagtututbrush nila, no, if you have seen videos of that sa YouTube, no, nagtututbrush sila, nilulunok pa nila yung tubig. Hindi nila tinatapon yung tubig, nilulunok pa nila, guys. Ganun. No, walang nasasayang na tubig sa ISS. So ayan guys, very important ang water in a lunar outpost. Okay, another necessity in a lunar outpost is communication. No, the Earth is far away, so kailangan nila ng communication sa outpost. No, so they will be needing to communicate about the outpost operation. Syempre, magre-report sila. O kunyari, NASA yung nag-spearhead ng outpost, so they will have to communicate with NASA. And even the health of the astronauts, di ba? Parang din sa Apollo, di ba? Yung nag-launch ang mga astronauts, nagpunta sila sa buwan, everything is monitored. No, yung systems ng spaceship, even yung health ng astronauts, di ba? May mga nakakabit nga na ng mga sensors sa spacesuit nila to monitor temperature, yung heartbeat, ganun, di ba? So mina-monitor, kailangan nila mag-report kasi sa mission control yung tungkol sa operation ng outpost and yung health ng astronauts. And we will want to stay in touch with Earth, di ba? Syempre, kailangan din natin makipag-communicate sa mga loved ones natin back on Earth, di ba? Yung mga kaibigan natin. Para hindi naman tayo kunya if you were the astronaut na nasa outpost, para hindi naman kayo ma-homesick. So you can communicate with your friends, you can communicate with your family and loved ones. You want to stay in touch with them. Diba? Biruin mo, pag hindi ka maka-communicate lang sa mga kaibigan mo, nakakabaliw yun, diba? If you're an OFW, diba? Kung OFW ka, tapos malayo ka sa pamilya mo at hindi ka makapag-communicate, diba nakakabaliw yun, guys? Mas lalo na sa buwan, if you are an astronaut living on a lunar outpost, so you need to keep in touch with your friends and family dito sa Earth. At tingin nyo sa ISS na lang, guys, diba? They are free to communicate with their loved ones back on Earth. Para hindi naman mabagok yung mga astronauts sa ISS. Diba? Sila, they are free to communicate with their loved ones. And they have to communicate with mission control para malaman yung status ng ISS. No, even the health of the astronauts, kailangan nilang i-report yan back to Earth. So kailangan ng communications, guys. Okay? The outposts will have to be in constant view of the Earth to maintain communications. If the outpost is not in view, costly satellite systems will have to be put in place. Yung relay, di ba may mga satellites na that will relay in signals to Earth. So mas maganda pag yung outpost talagang kitang-kita yung Earth para constant yung communication. Di ba? So ganun yan, guys. Alright? Para hindi na kailangan ng mga satellite relay network. Kasi mas mahal yun. Okay, yan. So, there. Ayan ang communications. Sabi ni Shai, humans are socially wired. Oh, totoo yan. Diba? So, tayo mga social animals tayo Diba? We need to socialize with others. So, can you imagine pag nasa buwan ka, diba? Oh, tapos wala kang communication. Di ba mababaliw ka, Shai? Di ba, no?
Alright, so ganyan guys, no? So ganyan ang outpost. So kailangan ng solar power, you need to communicate with mission control with your friends back on Earth. Kailangan ng water, kailangan ng oxygen, and ano pa ba? Yung mobility. Yan, equipment, kailangan din yan. So they will be needing tools and equipment to the lunar outpost para ma-assemble yung base and to conduct scientific experiments on the moon. Ayan, so kailangan ng mga equipment sa buwan, no, to assemble the base and to conduct scientific experiments. And kailangan din nila ng mobility. No? So astronauts on the lunar outpost, they will need ways to move around the surface as they build the outpost. So search for resources and conduct scientific experiments. So yan, like yung yung lunar rover na ginamit ng Apollo 15 to Apollo 17. So kailangan din nila ng mobility. Ayan, so marami nang ginagawang mga prototype lunar rovers dito sa Earth. So sana mapadala nila yan pag may lunar outpost na. Okay, ito yung design ng Japan Space Agency or JAXA. Ito naman sa NASA. Ayan, no? Okay, and they have to consider also yung topography. No, a lunar outpost will have to be built in a safe, relatively flat location that is easy to reach on foot or by the moon buggy. Like yung sa Space 1999, no, kung alam niyo yung TV series na yan, nandun sila sa plane, doon sa lunar plane para madaling malocate, no, yung Moonbase Alpha. Alright, so there this is Moonbase Alpha guys. So buti na lang may picture ko ng Moonbase Alpha. So nasa patag sila ng buwan, no? Ayan, no? Doon nila inassemble yung lunar outpost nila. Alright? Ayan, ito yung Eagle. Ayan, ito yung mode of transportation nila. Parang shuttle ito yung Eagle. Ang tawag dito Eagle Transport. Okay mga ka-Sky Watchers, so ayan, ito one of my favorite TV series of the 80s. Ayan, no, Space 1999. So ayan, so magbasa muna tayo ng mga comments. Ayan, so sabi ni Messier21, imaginary friend na si Mr. Wilson. Sabi naman ni Shai, it kept him sane, oo, diba? And it helped him survive, si Mr. Wilson. O, totoo yan. Sabi ni Shai, oo, pero adult na siya doon. Haha, it showed the dynamics of human psychology. Totoo yan. Galing ni Shai Minsan na-amaze ako sa iyo. Ang dami mong alam. Maraming salamat Shai. May possibility na mangyari yan, sir. Oh, totoo yan. I think there's another movie. Ang title ay Moon. Oo, I think Moon. Sino bang starring nun? Basta may movie yan. It's a movie. I think nasa Netflix yun. Moon. Basta ang title Moon. Mag-isa lang siya doon sa lunar outpost. Ang kausap lang niya ay isang robot. Okay, sabi ni Prime Scarlet Tachyon, a communication with no delays from a distance that far shows that it moves at Mach 600,000 plus. Ayan, no? Sa buwan kasi, Prime Scarlet Tachyon, malapit lang kasi. So siguro mga 1 second lang yung travel ng radio waves. Pero if you are on Mars, may delay yan ng I think 13 to 15 minutes yung delay. Kasi nga mas malayo na yung Mars. So pag mga malalayo, may mga delays na yan sa signal. Ayan, so or light speed. Ayan, mahilig talaga si Prime Scarlet sa light speed. So sabi ni Shai, wide reader po ako. Oo nga mukhang halata nga ang dami mong alam, Shai. I challenge the infos I read po. Ayan, oo. Alright, sabi ni Shai, yung movie po na Space, yun, oo. About Mars colony naman po, mas posible po ata yan. Oo nga actually yun ang plano nga ni Elon Musk. Diba? Elon Musk wanted to establish a Mars outpost.
Mauuna pa nga ata yung Mars outpost kaysa sa lunar outpost eh. Dapat mauna yung lunar outpost bago sila magtayo ng Mars outpost. Kaya lang si Elon Musk masyadong ambitious eh. No, ambitious masyado si Elon Musk. Uunahin niya ang Mars. No, tama ka Miss Shai, ganun yung I would suggest na panoorin niyo yung Space Between Us. Maganda yun, magandang movie yun. Alright, sabi ni Prime Scarlet Tachyon, only movie that I watch that includes space is definitely Alien Romulus. Hindi ko pa nga napapanood yung, pero maganda yan, Alien Romulus. Alright, so Miss Prime Scarlet, panoorin mo to, The Space Between Us, nasa Netflix yan. Okay, sabi ni Messier21, yung Contact na movie, okay din yan. Oo nga, napanood, I watched that movie 1,000 times already. Yung isa si Matthew Connelly or something, ganon. Ayan, panoorin niyo din. Maraming magagandang sci-fi movies, guys. Ayan, no. So, one of them is, yan, yung Contact. Isa pa yung, Space Between Us. Yan. Maganda yung plot nun kasi pati about health ng astronaut. So, yung yung Space Between Us. Kasi nga lumaki yung bata, yung teenager sa Mars. Tapos bumulik sa Earth. May epekto yan sa health. Interstellar din. Okay yan, no? Sabi ni si Jodie Foster yun. Thank you Mr. Messier21. Si Jodie Foster yung main actress doon. Siya? Radio astronomer siya doon eh. And nakadetect siya ng unusual signal. No, from Vega, no, may star doon called Vega. Tapos nagpadala sila ng parang coded message na yun pala ay a way to contact them, no, yung mga Vegans. Alright, sabi ni Shai, need to panoorin mo Shai yung Contact, maganda yan. Oo, panoorin mo yan mamaya. Yan, assignment mo yan. Alright, so there mga ka-Sky Watchers. Thank you Kristen for joining our live stream tonight. Alright, so there mga ka-Sky Watchers and mga ka-Spacers. So yan po yung topic natin tonight. Alright guys, so siguro nandito na lang po tayo. Maraming salamat for joining our live stream tonight. Yay! Maraming salamat po sa mga insights, sa mga comments po ninyo. Maraming salamat. Okay, so marami pong salamat mga ka-Sky Watchers and mga ka-Spacers. Again, don't forget to share our live stream tonight. Follow us on our TikTok channel, the Sky Watcher Society of Las Piñas. Follow us on our FB page, the Sky Watcher Society of Las Piñas. And follow me on my YouTube channel, the Science Guy, Professor Jun Cahigal. Alright, so siguro hanggang dito na lang tayo. Sabi ni Naasay, hindi ko naabutan yung solar and lunar. Siguro next time ulitin natin yan. No? Looking forward po. Marami pong salamat. Thank you Miss Shai. Thank you so much. Ayan, so marami pong salamat sa mga bumisita kay Captic, yung mga members po ng Sky Gazers PH, marami pong salamat. And shout out sa mga volunteers ko from the Sky Watcher Society of Las Piñas. So thank you, this is your ka-Sky Watcher and ka-Spacer, Sir Jun Cahigal, saying live long and prosper. And always remember to always keep your space and always keep looking up. Okay, bye-bye po. See you on our next live stream. Bye-bye. Thank you po. Marami pong salamat. Kay Messier21, kay Shai. Ayan. Paano sumali? Just volunteer. Pag meron kaming FTB, you can operate on a bar telescope and you can be a Sky Watcher. Automatic. Walang bayad. Okay, thank you Shai. Maraming salamat. Ayan, looking forward. Salamat po. A breath of fresh air. TikTok ko kasi alam mo naman ang mga nasa TikTok. This is informative. The informative use of TikTok. Ayan. Bye-bye guys. See you. Thank you. Bye-bye. Thank you Shai. Thank you Messier. Thank you Captic. Marami pong salamat.